Hinamak na manugang. Kabanata Siyam. Ang sarcasm na ito ay tumama sa kanilang mga puso. Nagdilim ang mga mukha ni Wang Yifeng at Lewis Megan at gusto nilang mapatay agad si Dixon Alex. Gayunpaman, hindi na pinansin ni Dixon Alex ang dalawang tumatahol na aso na ito. Pagkasara ng mga pinto ng elevator, diretso siyang sumakay sa elevator papunta sa pinakamalapit na palapag kung saan matatagpuan ang opisina ni Wang Lisu. May bakas ng galit sa kanilang mga mukha, sina Wang Yifeng at Lewis Megan ay naghintay ng isa pang elevator bago pumasok. Nang umakyat ang elevator, mahinang nagsalita si Wang Yifeng, mayroon akong mga mahahalagang bagay na dapat asikasuhin ngayon. Hahanap ako ng pagkakataon na pilayan ang iyong bayaw mamaya. Galit din na sinabi ni Lewis Megan, may lakas na loob pa talaga siyang sigawan tayo. Sisiguraduhin ko din na magbabayad siya sa ginawa niya. Sa sandaling ito, pumasok na si Dixon Alex sa opisina ni Wang Lisu. Nang makita siya ni Wang Lisu, dali-dali itong tumayo at magalang na sinalubong siya, "Young Master, nandito ka na pala." Tumango si Alex Dixon at umupo sa sofa habang tinanong siya, "Familiar ka ba sa local Wang family?" Nang marinig ito, isang nalilitong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Wang Lisu habang nagtanong, "Aling pamilya Wang?" Naiinis na sagot ni Alex Dixon, ang kanilang dakilang young master ay tinatawag na Wang Yifeng. Isang kisap mata ng kaliwanagan ang sumilay sa mga mata ni Wang Lisu at nagmamadaling sinabi niya, alam ko. Ang pamilya ni Wang Yifeng ay kasosyo natin sa negosyo. Ang kanilang pangunahing negosyo ay nakasalalay sa ating Wanhao Company. Matagal na panahon, mula noong Wang family at Zhang. Nagtrabaho ng magkasama si Quan Ming, at mukhang maganda ang relasyon nila. Malamig na utos ni Alex Dixon, mula ngayon, hindi na magkakaroon ng anumang negosyo ang Wanhao Company sa pamilya Wang, ihinto ang lahat ng kooperasyon na nasa gitna ng paghahanda. Kung maaari pa ring kumita ng 1 sentimo ang pamilya Wang mula sa Wanhao Company, ikaw, bilang isang presidente, ay hindi na makakapanatili sa katayuan. Nang marinig ito ni Wang Lisu, nalaman niya kaagad ang mga tao ng pamilya Wang ay malamang na nasaktan ng young master. Ang pamilyang Wang na ito ay talagang mapangahas. Isa lamang silang middle class na pamilya mula sa lokal na lugar, ngunit naglakas loob pa rin silang saktan ang young master na si Dixon. Natatakot sila na hindi sila mamatay ng mabilis, hindi ba? Agad siyang tumango at determinadong sinabi, "Huwag kang mag-alala, young master. I will give the order now to stop all cooperation with the Wang family." Pagkasabi noon ay kukunin na sana niya ang telepono nang tumunog ito. Ang tumatawag ay mula sa kanyang sekretarya na nagbabantay sa labas ng kanyang opisina. "Kamusta, President Wang?" Ang general manager ng Wang's Group, Wang Yifeng, at ang kanyang fiancé ay humiling na makipagkita sa iyo. Sinasabi nila na nais nilang magpadala sa iyo ng isang imbitasyon. Habang nakikinig siya, itinaas ni Wang Lisu ang kanyang kilay at naisip sa kanyang sarili, nagkataon lang. Pagkatapos, pinindot niya ang silent button at tinanong si Dixon Alex, "Young master, gusto mo bang ayusin ko ang security para diretso silang paalisin?" Tumango si Alex Dixon na may ngiti sa gilid ng labi. Pinuri niya si Old Wang, "Mukhang magaling ka." Pagkatapos sabihin niyon, hindi niya nakalimutang idagdag, at sabihin sa kanila na ang Wanhao Company ay hindi nilayo na makipagtulungan sa mababang kalidad na basura. Sige. Pagkatapos, idiniin ni Wang Lisu ang telepono pabalik sa kanyang tainga at ipinaabot ang mensahe sa kanyang sekretarya, sabihin kay Wang Yifeng na ang Wanhao Company ay hindi makikipagtulungan sa kalidad na basurang tulad mo. Pagkatapos, hilingin sa seguridad na palayasin sila kaagad. Mula ngayon, hindi na siya papayagang pumasok muli sa Wanhao Company. Tama, sabihin sa business department na agad na kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Wang's Group. Dapat nating tapusin ito ngayon. Samantala, excited na naghihintay sina Wang Yifeng at Lewis Megan sa labas. Dahil si Zhang Quanming ay ipinadala sa bilangguan at si Wang Lisu ay umakyat na sa pinakamataas na antas, ito ay isang magandang pagkakataon para kay Wang Yifeng at sa Wang family na manalo ng mga pabor. Sa orihinal, ang Wang family ay hindi maaaring maging strategic partner ng Wanhao Company, higit sa lahat dahil alam ni Zhang Quanming na hindi siya nakakakuha ng malaking bentahe mula sa ganitong uri ng medium class na partner.
Sa halip, binigyan niya ng pagkakataon ang kanyang strategic partner sa kanilang kumpanya na kapantay ng katayuan ng Wanhao Company. Ngayong nahulog na si Zhang Quanming. Ito ay isang magandang pagkakataon upang mapalapit sa Wang Lisu sa lalong madaling panahon. Kung maaaring kunin ng Wang family ang pagkakataong ito upang maging isang strategic partner ng Wanhao Company sa pamamagitan ng Wang Lisu, kung gayon ang Wang family ay makakatuntong sa isang bagong antas. Kung magiging maayos ang plano, ang pamilya Wang ay maaaring maging isa sa mga pinakakilalang pamilya sa rehiyon. Sa sandaling ito, ibinaba ng kalihim ang telepono at agad na pinindot ang isang button para tawagan ang security team. Captain Chen, mangyaring magdala ng ilang tao. Tumawag ang kalihim ng Pangulo, naglabas ng kautusan. Ang kapitan ng seguridad ay hindi nang ahas na mag-antala at sumunod, okay. Bago agad sumugod kasama ang ilang tao. Medyo kakaiba, hindi naiwasang itanong ni Wang Yifeng sa kanya, hello, ano ang sinasabi ni Pangulong Wang? May oras ba siya para makita tayo? Inangat ng sekretarya ang kanyang mga mata at mahinang sumagot, sorry po. Nagpadala si Pangulong Wang ng mensahe sa iyo na ang Wanhao Company ay hindi makikipagtulungan sa mga basurang may mababang kalidad. Anong sinabi mo? Nang marinig ito, si Wang Yifeng ay natigilan saglit. Nagulat siya habang napaisip sa sarili, bakit parang pamilyar ang tanong na ito? O tama. Ngayon lang sa parking lot, ganoon din ang sinasabi ng walang kwentang bayaw ni Lewis Megan. Ano ang ibig sabihin nito ni Pangulong Wang? Hindi kaya gusto niyang huminto sa pagtatrabaho sa Wang family. Sa sandaling ito, sa harap mismo ni Wang Yifeng at Lewis Mengying, muling tumawag ng kalihim sa Departamento ng Negosyo. Kumusta, Chief Liu? Hinihiling ni Pangulong Wang na huminto kami sa pakikipagtulungan sa Wang's Group ngayon. Nadama ni Wang Yifeng na ang kanyang utak ay nasa gulo, nakakarinig ng hindi mabilang na nakakagulat na impormasyon. Ano ang nangyayari? Pagwawakas ng lahat ng pagtutulungan. Kalahati ng kita ng pamilya Wang ay nagmula sa pakikipagtulungan sa Wanhao Company. Kung mapuputol ang pagtutulungan, hindi ba mababawasan ng higit sa kalahati ang lakas ng pamilya? Hindi niya matanggap ang realidad na ito at sumigaw ng nanlalaki ang mga mata, gusto kong makita si Pangulong Wang. Hayaan mong tanungin ko si Pangulong Wang ng harapan. Malamig lamang na tiningnan siya ng sekretarya habang sinasabi nito sa walang tonong boses, pasensya na, ayaw kang makita ni Pangulong Wang. Higit pa rito, nag-utos si Pangulong Wang na hindi ka pinapayagang pumasok muli sa Wanhao Company. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Galit na sambat ni Wang Yifeng, niloloko mo ba ako? Kami ang pangmatagalang partner ng Wanhao Company, paano natin ito mapipigilan ng ganoon lang nang walang anumang dahilan? Sa oras na ito, sumugod ang security captain kasama ang 7 o 8 security guard na pawang maayos ang katawan. Dali-dali silang tinawag ng sekretarya at itinuro ang dalawa. Captain Chen, itong 2 taong ito. Gusto silang paalisin ng presidente. Nang makita ang target, agad na sumugod si Kapitan Chen, hinawakan ang palso ni Wang Yifeng, at pinilipit ito sa likod ni Wang Yifeng ng may lakas. Napasigaw si Wang Yifeng sa sakit. Hindi nagpakita ng awa si Kapitan Chen habang sumisigaw siya sa malamig na boses, umalis ka rito. Kung maglakas loob kang gumawa ng gulo sa Wanhao Company, lampoin kita. Isa ka lang mapangahas na security captain, ano ang karapatan mo na sigawan ako? Kilala mo ba kung sino ako? Nang matapos magsalita si Wang Yifeng, sinampal siya ni Captain Chen sa mukha at nagmura. Sino sa tingin mo ang nasa harap ng Wanhao Company? Alam na alam ni Kapitan Chen na siya ang kinatawan ng pamilya Wang. Kung noon pa man, hinding-hindi siya maglalakas loob na magtaas ng boses sa kanya, lalo pa siyang sampilan. Gayunpaman, alam niyang hindi pabor ang pamilya Wang ngayon. Kapag nang ahas siyang mag-higanti, tiyak na susuportahan siya ng Wanhao Company. Kung alam ito ni Pangulong Wang Lisu, tiyak na ipo-promote niya siya, at ito ay isang magandang pagkakataon para ipakita ang kanyang katapatan. Sinampal si Wang Yifeng at nag-aapoy ang mukha sa sakit. Akmang sasabog na siya sa galit, biglang tumunog ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Ang kanyang ama ang tumawag sa kanya. Agad niyang inalis ang masakit na palso at kinuha ang telepono.
Biglang, isang galit na galit ang dumating mula sa kabilang panig, anong klaseng kaguluhan ang ginawa mo sa labas? Kanina lang, tinawagan tayo ng One How Company, na nagsasabing gusto nilang kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa atin. Sino ang nasaktan mo sa labas? Sumagot si Wang Yifeng na nakadama ng pagkakamali, "Tai, wala akong sinaktan ang sinuman. Dumating lang ako para maghatid ng imbitasyon kay Pangulong Wang. Hindi ko pa nakikita ang mukha ni Pangulong Wang." Sa kabilang panig ng telepono, malakas na nagmura ang ama ni Wang Yifeng, sinabi ng mga tao ng One How Company na ang dahilan kung bakit nila sinira ang lahat ng ugnayan sa pamilya Wang ay dahil isa kang basurang walang moral. Nagdusa ng malaking pagkawala dahil sa iyo, mas mabuting bumalik ka na dito kasama yang mabaho mong puwet dito at ipaliwanag ng personal ang lahat sa iyong lolo. Si Wang Yifeng ay pinalayas ng mga security guard palabas ng One How Company sa daan. Nang makarating siya sa labas, matigas niyang hinawakan ang telepono na may gulat na ekspresyon. Bigla niyang naisip si Dixon Alex at ang magkaparehong salita na sinabi niya. Pagkatapos, hindi niya maiwasang lumingon para tanungin si Lewis Megan na nalungkot din, "Megan, dahil ba sa walang kwentang bayaw mong iyon? Kamag-anak kaya siya ng One How Company?" Nagulat si Lewis Megan sa tanong ni Wang Yifeng. Pinag-isipan din niya ito ng mabuti bago naisip na posibleng may kinalaman ito sa kanyang walang kwentang bayaw. Ngunit paano ito mangyayari? Malinaw na isa lamang siyang basura. Nang mapag-isipan ito, mariin niyang umiling at sinabing, "Paanong kinalaman ang tangang bastard na iyon sa One How Company? Sigurado ako na hindi siya kwalipikado para maglinis ng mga banyo sa One How Company." Tama iyan. Nag-iisip na tumungo si Wang Yifeng. Sa pag-iisip ng galit na galit niyang ama, hinaplos niya ang kanyang noo, "Kailangan kong umuwi sa lalong madaling panahon." Hindi nakalimutan ni Lewis Megan na magtanong, "Kung gayon, Yifeng, paano ang magandang jade na iyon mula sa Green Pavilion?" Jade. Nalito sandali si Wang Yifeng bago niya naintindihan. Agad na namula ang mukha niya sa galit at pinigilan niya ang pagsigaw, "May nangyaring napakaseryoso ng ganito, pero gusto mo pa ring bumili ng jade." Abangan ang susunod na kabanata.